Shenko Yapswat City Williams presiding. Good morning, my name is Aramina and I serve as a clerk of the court, record organizing all exhibits, administering oaths, and ensuring that all procedures follow proper legal protocol in this session. We are honored of its presence, the jury and its member, held by Alma Moreno and Marian Rivera. We are here today for the matter of People of the Philippines versus Christoph Kawaykai, case number 215B17 and 216B17. I am calling the prosecution counselor, Attorney Fortuno Puno, to present your case. The previous matter, one that involves the abuse and exploitation of a child, committed not only in the physical world, but amplified through the reach of the internet. This case concerns multiple violations of Philippine law. First is Republic Act 7610, the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Second, the Republic Act 9775, the Anti-Child Pornography Act of 2009, and the Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act of 2012. The prosecution will prove that the accused with a deliberate intent committed acts of child abuse and sexual exploitation by producing, processing, and disseminating explicit content involving a child. These acts were carried out using digital platforms and electronic devices, thus constituting cyber-enabled crimes. I am calling defense counselor, Attorney Lily Maata, to present your defense. Good morning, Your Honor. Jury and its members, I represent the defendant, Christoph Kawaykai, charged with counts arising from allegations of child abuse beyond a reasonable doubt for every element of each offense. The defense intends to scrutinize the state's evidence and the methods by which it was obtained and preserved. We will challenge the admissibility of digital evidence, the authentication of electronic records, and the integrity of the chain of custody. We will review the forensic methodologies used, the possibility of misinterpretation of metadata, and any potential errors in data collection, imaging, or handling that would affect reliability. We will also raise questions about knowledge, intent, and control, the extent that knowingly possess or access materials, or whether any materials could have been accessed without the defendant's awareness or control. We anticipate presenting witness and, when necessary, expert testimony. We request a fair, thorough, and timely trial consistent with due process. Thank you, Your Honor. I'm calling the prosecution counselor, Attorney Fortuno Puno, to present your witness. Your Honor, may I present my first witness? Can you proceed to the... To be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. You may proceed. The whole truth, and nothing but the truth. You may proceed. Humingi ka sa amin. Humingi ka, hayop ka. Humingi ka, hayop ka. Hayop ka. No, Mama! No, Mama! Sinira mo ang anak ko. Isang inosenteng bata. Napakawalang yaro. So, first witness, before we start, you need to
Ang nanay ng ilang puso dito. Okay, so ang una na tanungan ko, during the incident, nasan ka ba? Nasa bahay ko. Sa bahay kung saan kasama mo yung ating victim, tama? Opo. So, paano mo nalaman itong senaryo na nangyayari sa anak mo at saka dito sa accused? Madalas na nakikigamit ng cellphone sa akin ng anak ko. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita ko na naka-open sa cellphone ko ang messenger. Doon ko nakita ko walang yaan yung tao. Nung nalaman mo at nakita mo ko, ano yung mga conversation nila, ano yung naging initial reaction mo? Dahil sa hindi kompleto yung conversation nila, kinonfront ako yung anak ko at inalam ang mga kulang na impormasyon. Noong pinilit ko pong ibubukas sa anak ko ang account niya. Doon ko nakita yung paano yung panabuhay. Makahayop niya lalaki siya. Makahayop niya lalaki siya. Okay ma'am, so, pwede mo ba kami bigyan ng idea kung ano yung nakita mo doon sa conversation ng ating accused at saka ng iyong anak? Inabuso niyang hayop na yan. Ang murang edad na anak ko. Pinipilit niyang magpadala ng larawan ng upat. Para saan? Para sa sarili niyang kaliya. Nung nalaman mo itong conversation na ito, ay paano yung tinuturo ng ating yung anak? Hindi ko siya kayang harapin. Hindi ko kayang humarap ng isang halika. Gaano mo kakilala ako? Kilala ko ang anak ko. Ang lubusan. Ang lubusan. Dahil dalawa lamang sila at ako lang ang kasama niya sa bahay. Alam ko naman na may karelasyon siya. Hindi ko yun siya lubusang kilala. Alam mo ba kung nakailang relasyon na ang anak mo bago ang relasyon niya sa akusado? Ang alam ko ay ina niya dahil minority na naman. Nasaan na nga ako ulit? Yung mga panahon magka-chat, anak mo ba ng akusado? Nasa bahay ako at nakita ko ang conversation nila sa cellphone ko. Dahil ang anak ko ay nakikigamit din sa cellphone. Kailan ang unang pagkakataon na nakita mong meron silang komunikasyon ng akusado? Sa beses ko lamang ito nakita. At anong ginawa mo sa tao? Pinongpront ako ang anak ko para alamin dahil marami ng deleted messages. Dahil nakita ko na inuutosan ng walang yan na yan, nagpurahin nila ang iba nilang ang mga bulag na larawan. No further questions. Since there's no further questions sa ating defense counsel, may I ask if I can present yung ating second witness? Okay, so yung ating second witness is yung victim. The witness tries to transfer right. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Thank you. You may proceed. Okay, so before we start, can you tell me your name? Ako po si Tigay. So ano yung relationship mo dito sa ating accused? Boyfriend ko siya. Kailan nakilala yung mga akusado natin? Alam ba na yung sinasabi ng boyfriend ko na ikaw ay immature? Hindi po ako. Okay, so pwede ba kaming instruct kung paano kayo, kung gaano kayo padala ba ako sa inyong
Exhibit C, yun yung conversation ng ating victim, which is si Kikay, at ang ating accused na si Bisco. So, ang nilalaman nun, since may copy naman si defense and the jury is not may copy rin, conversation between kay Kikay and kay Bisco. So, Kikay, pwede mo ba kami bigyan ng idea or instruct ano yung mga messages na sinasabi sa'yo neto ni Bisco? Ano po, nagpapasend din siya sa akin. Sa paano pamamaraan ka niya pinagsisend at ano yung mga pinapasend niya sa'yo? Sabi niya po, mag-send po ako ng picture ko na wala po ako nakita. Nag-send ka ba? Ano po, ayaw po sana mag-send kaso po. Pinipilit na po ako mag-send. So in short, sinend mo ang iyong mga huwag na larawan. Madalas na ba niyang pinipilit na mag-send ng mga ganito? Oo po. Okay, no further questions. Defense brief. Following defense counsel authority Lina Ana to present your witness. Cross-examine. Defense brief na cross-examine. Sabi mo, paano mo nakilala ang kasama? Sa kaibigan ko lang po. Kaibigan at Your Honor, again, may I submit the evidence of the screenshots of the conversation between the accused and the victim wherein there is no accused. The victim was the first who contacted the accused by adding him sa Facebook. Your Honor, bakit at sa paanong paraan mo nakuha ang Facebook account ng akusado? Ano po, crush ko po siya dati. Ginagawa mo ba yan madalas kapag may mukhang nagugustuhan? Oo po, nag-attack po ako sa Facebook. Masasabi mo ba sa murado nito kung yung pagkagusto mo sa akusado ay masasabi mo na papunta na sa pagkagusto? Oo po, naging boyfriend ko po sa Naiintindihan mo ba na yung mga risk ng pag-send mo ng mga larawan sa kanya? Ano po, gusto niya po kasi mag-send po ako. Your Honor, again, may I submit the evidence of the screenshots of the conversation between the accused and the victim wherein there is no inducement on the part of the accused. In short, wala pong pamimilit sa part ng accused para i-send the victim ang kanyang pictures. Nakikita niyo po sa kanilang conversation na nagsimula ang kanilang conversations papunta sa ganong sitwasyon dahil po sa biktima. You may proceed. Gaano kayo ka-close ng nanay mo? Sabi yung kasama ko po wala sa bahay. Nasabi mo ba sa kanya yung mga ganyan? Hindi po. Hindi mo nasabi sa kanya. Pero palagi mo kasama. Alam niya po kung may boyfriend ko ako. Tinutulad niya ba ito? Hindi na. Hindi niya tinutulad. Meron ka bang pinagkukwentuhan ng iyong relasyon? Meron ka bang kaibigan na kinukwento mo ang relasyon at
pagmamahalan ninyo nakapasal? Wala ko po. No further questions. I'm calling Defense Counsel Attorney De Lima Ana to present your witness. Your Honor, can call on Ma'am Arthur to proceed. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Thank you. You may be seated. Paano mo nakilala ang mga kasal? Nagtatrabaho po ako sa paaralan kung saan po nagtatrabaho din si Mr. po. Ako po yung advisor po ni Ano pagkakilala mo sa kasal? yung totoo yan, magkaklase po kami ng mga bata po kami tapos sa elementary school po. Tapos ano po, lipat na ako, wala na akong balita sa kanya pagkatapos ng pagka-graduate ng college, bumalik na lang ako. Pero kasi po tapos kasama namin sa eskwela po ba na po namin ngayon. Si Cristo po, masunodin po. Tapos, lagi po yan pumapasok araw-araw, kahit hindi po yan masyado. Hindi po yan nalilig. Hindi rin po yan madalas na papagalitan. Yung tutusin na po, may parang may recognition po si Cristo po sa paaralan namin dahil sa pinapamalas na po na performances po bilang nagtatabaw po sa Nabanggit mo kanina, nakilala mo rin pala si Ikay. Ang biktima. Ano po kakilala mo sa kanya? bilang advisor po ni Ligay, bali po pang ano na po natin ngayon, pang second grade po, pang pangalawang periodical na po sa akin ngayon. Nung dumating po si Ligay, nung first day ng school namin, mga first week, si Ligay po kasi talimig lang siya, hindi po siya patalimig. Ganun po. Tapos, kung tutusin ko yung mga klase niya, maraming parang galing magulo ko na sige po, mapapansin mo agad kasi siya yung pinakatalim sa mga klase. Tapos po, palagi kong tulala, magkamusta po may isang araw po na tinanong ko siya kung kamusta siya, gano'n. Nagsabi lang po siya na may problema po sa bahay. May problema din po siya sa nobyo niya daw po nung oras na po. Nobyo. Yan bang tinutukoy mo ay nandito sa loob ng process na nobyo? Maaari mo bang itulog kung nandito nga ang nobyo? Nung tinanong ko po siya nung hindi naman po niya na kwento, hanggang sa po nagkaroon po ng insidente na nung unang magkakan po may mga pagsabot sa Tigay sa mga sabi sa Tiposo. Bilang advisor po, tinanong po kung sa po si Tigay sa mga teachers po, kung ano po naging sabi po nila, madalas po pasok si Tigay na malungkot, tulala din at hindi na papagkasakit. Ayun po. Tapos po, tinanong ko si Tigay bilang advisor po kung anong problema niya, na ikwento niya po sa akin na may mga pagkakataon na nag-aaway po sila ng nobyo niya na nag-aaral din daw po sa paaralan. So masasabi mo na wala pala dito ang nobyong tinutukoy niya. Tama po. Meron ka bang napapabalitang? Meron ka bang naranasan or meron ba kayong naging direct communication ni Tigay? Noong una po, naririnig ko po sa mga kaklase niya po na sinusumbong po siya na si Tigay daw po ay may mga
advisor po, kinausap ko ulit si Kikay kung anong plano, kung anong naisip niya gagawin para sa mga kids. Tapos hanggang sa po may pagkakataon na sinusubukan ko kung tanongin yung papanahin yung magulang niya. Sabi niya po, hindi sila ganun kapos kasi hindi niya masyado nakakwento yung mga kwento niya sa buhay, gano'n, na tungkol sa akin. Hanggang sa po na nalaman ko na parang may mga usapan na makinig pa sa pinakwento ni Kikay. Naikwento mo na kaibigan mo ang akusado. Tama? Nabanggit ba niya? Or nagkaroon ba kayo na nabanggit niya na siya ay merong nobya? Or alam mo ba na siya ay may nobya? Tungkol po doon sa medyo personal po, hindi po namin naupuan ni Kristo po para magpapasama. Pero ang base po sa nakikita ko po na araw-araw po ginitayan po sila, may nintay po siya na umuwi po sa Shopee po. Siyempre, hindi lang kayo dito po, sinabihan ko si Kristo na kung alam niyo yung ginagawa niya. Nasabi po niya na daw po sila, alam naman daw po kung kasama niya kung ano yung ginagawa. No further questions. Prosecution Counsel or Attorney for the witness. You can now cross-examine the witness. Okay sir, since sinabi mo kanina na magkaibigan na nakilala kayo nito ang case natin, sigurado ka ba na hindi niya nabanggit sa'yo na siya ay may nobya? So, bilang professional na po na magkakalaan. At yung to answer your question, madalas po silang magkasama sa eskwelahan po. Okay, so ibig sabihin, kahit pa paano, meron kang idea na merong relationship or may nagkakaroon ng relasyon itong estudyante mo at yung ating accused. As her teacher, hindi ka ba personal na nagpunta sa magulang na para sabihin or para bigyan ng awareness ng kanyang mother doon sa nangyayari? Ilang beses ko na po sinubukan simula po nung nagkaroon po ng problema sa Kikay sa mga studies niya po na mga ilang beses ko rin sinubukan na itanongin sa Kikay kung silent ko po yung magulang na. Pero ikaw as a teacher, hindi ka ba personal na nagpunta sa kanyang mother? Subok po ako na magpunta. Kaya lang po, may mga pagkakataon po kasi na hindi ko natutulong mga schedule po namin at magulang po. Calling defense counsel or attorney to present her next witness. Do you solemnly swear or affirm that the testimony you are about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth? I do. Thank you. Ano mo bang sabihin sa board na ito kung paano mo nakilala ang victim? Nakilala ko po si Kikay doon sa pinsan niya. Biglang may nag-add sa akin sa Facebook. Hindi ko alam si Kikay pa rin kasi iba yung problem biglang naka-speaker doon sa messenger. And nag-usap kami na nagkaparagayan na ito. Doon na kami na-start na palitan ng conversation. Do you confirm na ang biktima, si Kikay, ang unang contact sa iyo sa Facebook? Do you confirm? Bigla na lang kung may nag-chat sa akin at hindi ko po alam kung sino yung nag-chat sa akin noon. At yun lang yung unang ko nakilala yung isang nag-chat sa akin. Kaya sinamantala mo
pagmamahalan, age doesn't matter. Sabi niya nga sa akin, sa bundok, ipapaw, tayo magmamahal. Walang iwan ko. Kala ko, forever tayo. Kala ko, walang iwan ko. Bakit ito? Bakit ako ito, ate? Sabi mo ba sa korte dito? Sabi mo ba sa korte dito? Kung ilang taon o ilang buwan, magtagal, ang relasyon ninyo. Kayo ay meron pang komunikasyon ni Kikay hanggang ngayon. Na sa paniniwala mo ay hindi pa pala kayo hiwalay. Oo. Ay, ilang ko pa ako eh. Kadalays, nililipin ko siya sa akin kasi sabi ko na siya kaya. Tapos, pag uwian, pinahalit ka siya. Doon sa bahay na namin, kaso mo. Oh, pumunta mo ako pumunta sa bahay ko. Kasi magagaling daw yung mga binigani. Sabi ko daw, papalagot ako kita. Siya si Paano? Si Kikay ba ay merong access sa iyong Facebook account? Oh, your honor. Your Honor, may I the evidence that the conversation presented by the prosecution was inadmissible on the grounds that it was obtained illegally and it was not obtained legally. So, the evidence should be inadmissible. It's a violation of the right of the privacy of the accused. The prosecution presented an evidence coming from the Facebook account of the accused. Sa kanya pong account ng galing. Binuksan ko yung Kikay para mapakita sa kanyang ina. With that, Your Honor, the evidence should be inadmissible as evidence. There was no chain of custody. It was not established. A chain of custody. Did you coerce Kikay na magpasa sa iyo ng Wala po pinagsasabi pwede siya ng photo sa amin. sure, hindi mo siya induce. Wala kang ginamit, wala kang sinabi. Wala po, wala. Kusa ang nagpasa si Kikay. Yes, Your Honor. Anong ginawa mo? Yung ginawa niya, pinabukasan na doon kami, sabi ko, tigilan niya yung pag-send ng mga pictures sa messenger namin. Baka pagalitan siya ng magulang. Patuloy niya pa rin ginagawa niya dahil sa pamamahay niya sa amin ng lubos. No further questions. Prosecution Counsel Attorney for Tulo, you can now cross-examine the accused. Okay, so before we start, can you tell me your name? I'm Cristo. Nagtatrabaho sa school. What is your relation to the complainant or to the victim? In relationship ko. Okay, so dahil sinasabi mo na kayo ay magrelasyon, alam mo ba na minor siya habang kayo ay magrelasyon? Age doesn't matter for the Pero alam mo nga na siya ay minor. nagmamahalan po kami ng doktor. Can I ask you any questions? Yes or no lang ang sagot dun sa question ko. Alam mo ba na minor siya during ng inyong relationship?
Bukod sa victim, nagkaroon ka na ba ng ibang minor de edad na karelasyon? Hindi kailangan ako minamahal yun. Wala na rin. Your Honor, I am presenting Exhibit TNC. Exhibit D, picture of Christoph and other minor girl who looks as his girlfriend. And Exhibit E, pose of previous girlfriend. Yes, Your Honor. Evidence relevant. Proceed. It is relevant since as you can see on Exhibit E, the girl who was minor during the time had a Facebook post complaining Christoph with the same scenario of guy. Doon sa sinabit namin na exhibit, iba yung conversation ni Ikay at ni Christoph. Sinasabi mo ba na hindi totoo yung mga nakalagay doon? Alam ko po ay nagpapaalala kami dito. Sa akin palagay, totoo yung mga nakalagay doon since nalaman ko na pinabura mo yung mga conversation nyo ni Ikay nung na-update or nalaman natin na may relasyon kayo. At to give you an idea, ang nakalagay doon ay pinipilit mo na maghubad sa Ikay, pinipilit mo na picturean yung kanyang breast at yung kanyang vagina para isend sa'yo. Or wala akong pinipilit. Or pinaka-send kay Ikay. Siya may kusang loob lang na send sa akin ng picture. So sinasabi mo ba na yung nakita namin conversation sa iyong messenger ay hindi totoo? Your Honor, di ko po alam yung sinasabi. Okay, so nung nalaman mo, nagkaroon ng idea or nalaman ng mother ni Kikay na kaya may relasyon na naman yung ginawa. Kaya wala kami pagkalaban sa Ikay. Pero nagka-misunderstanding na kami ni Mama. Your Honor, no further question. And calling the both parties, you can present your final plea. Okay, do. Dahil dun sa sinabi ko na Exhibit D and E, na kung saan si Christoph ay nagkaroon na rin ng same scenario sa dati na girlfriend na ang nahulugan na hindi lamang isang beses niya na ginawa itong pang-abuso sa ating mga kabataan. So, para sa akin, kung hindi pa ito may hinto or mag-dismiss yung case ni Christoph, ay maaaring maraming mga kabataan ang kanyang maloko. At pertaining to the Exhibit C, since yun ay conversation between kay Christoph at kay Kikay doon kung paano pinilit ni Christoph na mag-send ng mga hubad na larawan nito si Kikay. Since si Christoph ay 24 years old at hindi siya minor, mas may alam siya sa kung ano yung nangyayari. Maaaring 6 years old, hindi pa niya, she's not fully aware kung ano yung mga yun, okay? So, para sa akin, mas malaki yung responsibilidad na meron yung mga 24 years old since siya kayo nakakaalam ng mga senaryo. At dapat, as an adult, hindi niya pinipilit mag-set ng isang batang babae na mag-set ng mga hubad na larawan para sa kanyang sariling kaligayahan. You can now present your final plea. Once again, Your Honor, we reaffirm the plea of not guilty to all counts of offense. The defense submits that after careful consideration of the evidence presented, first, the inadmissibility of the evidence produced by the prosecution, wherein the chain of custody was not established in the first hand. Hence, rule of poisonous plea should be applied in this case. Rule of poisonous plea, all illegal evidence submitted by the prosecution or the defense should not be admissible, and the possibility of release on the part of the accused. So again, the admissibility of the original evidence presented should
should not be admissible because it was not authenticated and the reliability of the forensic method used was not clear. And second, to the question that a 14-year-old cannot give a sexual consent as long with established in the case of Bangayan versus Pipon, wherein a 14-year-old, the Supreme Court established that a 14-year-old can give sexual consent. Of Christoph versus the people of the Philippines. The jury found the defendant guilty of the and with that, case adjourned. Mag-a-appeal tayo. Meron pa tayong 30 days to appeal. Mag-a-appeal tayo. Kaya nga napagkakama lang meron ibang babae. Ngayon, So what do you think of the case? What do you think of the case, honorable jury? We reach our decision. Do you find it hard? No. And to the best of our objective judgment. And The rules of the law is very important so that we have to be precise in our decision. Judge, so kamusta naman yung kaso? Mahirap po ba? Parang matindi yung laban. Well, it's really difficult, but I believe that the decision of this court would always be final and irrevocable.